Hello guys! Welcome back again to Bertronics TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay still ang spectral analysis at ang inner product. Paano nga ba mag-extract ulit ng harmony mula sa magulong signal? At bakit mahalaga na ang coefficient ng basis function ay laging 1? Ano kaya magiging epekto nito kung hindi siya 1? Halika gamitin uli natin ang mga formula ng inner product na ginagamit para makita ang spectral content ng isang given function. Okay guys, ito yung pinrepare ko na sample para sa inyo. At still, dito makikita nyo pa rin na kung kukunin ko ang average value o minsan tinatawag na DC content o kaya minsan tinatawag na constant content ng aking given function f of x, ikino-compare ko siya again sa isang basis function na ang coefficient or ang value ay 1. Ngayon, kung gusto ko naman makuha ang mga cosine terms, ikino-compare ko yung aking f of x still sa cosine terms na kung saan ang kanyang coefficient ay 1. And then again, para sa ating mga sine terms, ikino-compare ko pa rin ang aking f of x na kung saan ang coefficient ng aking basis function ay still 1. Ano nga ba ang importansya kung bakit kailangan natin siyang gawing 1? Halika, ipapakita ko sa iyo. Saan pa nga ba? E di sa GeoGebra. Okay, ito yung pinrepare ko na example na f of x. Given average value of 2.55 plus a sine term 1.22 sine 3x plus a cosine term 0.5 cosine 7x. Isinulat ko na rin dito yung formula natin para sa inner product and then gagamitin pa rin natin yung ating copy signal para tingnan kung makakopy natin yung ating original f of x. Sa ngayon, makikita nyo rito sa ating mga inner product formulas, gumagamit tayo ng coefficient na lahat ay equal to 1. And then, tingnan natin kung magagaya natin ang original f of x natin. So, dito meron tayong a sub 0 o average value na 2.55. Gayahin natin at ilagay natin sa ating copy signal, key in. So, makikita natin 2.55 is the average value na ating f of x o nasa gitna siya ng ating f of x. Ngayon, tingnan naman natin, meron daw tayo ditong 1.22 sine 3x. So, meron tayong n equals to 3. So, i-adjust natin itong n to 3. Makikita natin dito yung ating sine term ay merong amplitude na 1.22. I-key in natin dito sa ating copy signal, 1.22 sine 3x. Alright? And then, meron daw tayong cosine 7x. Ibig sabihin, kailangan nating i-move yung ating n into 7. So, magkakaroon tayo ng cosine 7x. And meron daw tayong 0.5. Ikikiin uli natin sa copy signal plus 0.5 cosine 7x. And voila, nakopya nga naman natin yung ating signal, di ba? Pero ano kaya ang mangyayari, guys, kung babaguhin ko yung mga coefficient na instead of 1, gagamit ako ng ibang number, any number. So, let's say, sa DC value natin o average natin na comparison, babaguhin ko yung aking constant basis na instead of 1, gagawin kong maybe 2. Okay? Meron daw akong a sub 0 na 5.1. So, i-copy natin sa signal and tingnan natin kung ano ang magiging result. So, hindi na natin na-copy yung signal at nagkaroon pa tayo ng offset. Okay, from original 2.55, nung ginawa kong 2, na-scale ng 2 times yung aking 2.55 at ang gitna natin ngayon ay nasa 5.1 na. How about naman kung gagawin natin itong constant natin na basis function into 0.5, let's say. So, nakikita ko dito, 1.28. So, ilagay natin dito sa ating DC ngayon na 1.28. Makikita ko na from scale of 2, ngayon naman na-divide by 2 yung offset natin from the original 2.55. Again, nagkakaroon tayo ng effect na scaling up at scaling down o the other term para doon ay amplification or attenuation. Ibalik natin yung ating DC value, okay, sa comparison into 1. And again, babalik yung ating original na 2.55, i-key in uli natin dito sa ating copy signal. Balik uli at nagaya natin ang ating signal.
How about naman kung babaguhin ko ang coefficient ng ating sine term na instead of 1, gagawin kong 3. Okay? And then, syempre, kailangan natin ang frequency natin ay sine 3x. So, makikita ko dito, meron daw akong 3.66. So, I will change this one, 3.66. And then, makita nyo, hindi na nga natin nagaya, lumaki pa yung ating signal. Nagkaroon ng amplification at hindi ko na rin nagaya yung aking original f of x. Now, how about naman kung hatiin ko to sa, gawin kong halimbawa from 1.22, gawin kong, sabihin na lang natin na 1. Okay? Let's say 0.5. Okay, meron daw tayong 0.61. So, ilalagay ko dito, 0.61. So, ang nangyari naman doon sa signal natin ay na-attenuate. Kanina nag-amplify, ngayon na-attenuate at hindi ko nagaya yung original f of x. So guys, at least nakikita nyo yung effect na either na-stretch yung signal natin o nakukompress kung ang aking coefficient ng basis function ay hindi ko gagawing 1. And then, meron din ako ditong cosine 1x. Ito naman yung ating paglaruan. From 1, gawin kong maybe 2.5. Tingnan natin ang mangyayari. And of course, kailangan nating iset ang frequency into 7. And nakita ko na meron ako dito 1.25. So, from 0.5, naging 1.25. Palitan natin to. Alright, so makikita nyo guys, no, na nagkaroon ng amplification sa ating 0.5 cosine 7x and hindi na natin nagaya yung original signal. How about naman paliitin natin? Instead of 2.5, gawin kong 0.25. So, 0.12 na lang daw. So, isulat natin dito, instead na 1.25, gawin kong 0.12. And makita nyo na na-compress yung ating signal. The same effect, pag nilalakihan ko ang coefficient, nagkakaroon ako ng amplification. Pag nililiitan ko, nagkakaroon ako ng attenuation. So, ibalik na natin sa 1 yung ating coefficient. And makikita nyo, 0.5 yung nakalagay dito. So, ipasok natin yan sa ating copy signal. Pati na rin yung ating sin 3x, no? Tingnan ulit natin yung original value natin. 1.22. From 0.61, gawin natin 1.22. Okay? So, nagaya uli natin yung ating signal. Ano ngayon yung napapansin nyo, guys? In the end, makikita natin na importante na gagawin natin na ang coefficient ay equal to 1 lang para hindi magkaroon ng stretching o compression doon sa original signal na gusto nating tingnan na content ng ating f of x. Otherwise, kung hindi mo gagawin na 1 yung ating coefficient ng mga basis function na pang-compare natin o pang-scan, magkakaroon tayo ng maling value at hindi natin magagaya si f of x. So guys, yan ang reason kung bakit kailangan natin gamitin at tandaan na laging equal dapat sa 1 ang coefficient ng ating mga basis function na pinang-i-scan sa ating original given function. For this one, f of x equal to 2.55 plus 1.22 sin 3x plus 0.5 cosine 7x. Or any given function f of x. And I think dito na nagtatapos ang ating reasoning kung bakit kailangan natin na ang coefficient ay laging 1 para sa mga basis function kung gusto ko siyang gawing scanning signal para sa f of x. Hanggang sa muli guys, ito ang Bertronics TV.